Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Napatunayan na nga ni Atty. Harry Baboy Roque na ang tunay na hudas ng Pilipinas ay walang iba kundi ang couples of crime na sina Presidenteng Kuting ng Norte at ang kanyang asawa na si Ahas ng Malacanang Lizatanas Mags. Itong dalawang ang to ang tunay na kay rami-rami na ang tinatangay na pera sa kaban ng bayan na tila ba ginagawa na lamang kasiyahan at isang kompetisyon kung sino ang may pinakamalaking pera ang makukulimbat sa kaban ng bayan. Dito nga natin makikita na ayaw patalo nitong sakit sa kongreso na ito na si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez na tila ba nakikipagkompetensya din siya sa dalawang ito kung sino ang may pinakamalaking may bubulsa sa pera sa kaban ng bayan. Mainit din na usapin ang bidyong ilalabas ng mga baneteros, eksklusibo pa umano sa programa na pinamumunuhan ni self-proclaimed Son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy na SMNI. Tila ba hindi makahinga ng mabuti itong Smugs, Kuting at Tambaluslos na ito noong kanilang nalaman na mayroong bidyong ilalabas laban sa kanila. Ito na nga lamang ang kanilang mga reaksyon at tila ba wala silang magawa. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga inaing. Sinabi nga ng isa ay, alam naman natin kung sino talagang hudas at demonyo sa bansa. Sana kakainin na sila ng kanilang mga demonyong kaluluwa para di na masyadong lumubog, madamay ang bayan sa kanilang kabulustugan at pambababoy sa bayan. Maraming salamat po Atty. Harry Roque sa profound message niyo sa ating kapwa Filipino this Semana Santa. Praying for the salvation of our suffering Filipino brothers and sisters at ang mga ating mahal na bayang sinilangan. Keep safe po, attorney. Naniniwala din ako na may katapusan din ang paghihirap na ito at may bibitay o magbibigti din si Judas ng ating bansa. Sisikat muli ang araw. A blessed and happy Easter po. Reaching out from Germany. Baka ito na nga ang way ng mga baneteros na magkaisa, maka Duterte at maka Marcos, dun lang sila sa tama, hindi na mag-aaway-away kung ano ang nagawang maganda sa ating bansa, purihin at yung hindi magandang nagawa, punahin. Hindi na magsira ng bawat kapwa Pilipino kasi isang lahi lang naman po tayo. God bless MNI and God bless Pastor Apollo Kibuloy. Gusto ko yan, mga banateros, yung mga tao na may reklamo at mga tao na nireklamo para sa katotohanan, mabuhay tayong mga Pilipino. Magkaintindihan sa mga issue, God be the glory. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating bansang pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gandang Holy Tuesday sa inyong araw, ha? Holy Tuesday sa inyong lahat. At ito po ngayon ay Semana Santa, no? Well, ngayon na po ang huli nating pag-broadcast dahil alam nyo naman, Tuesday, Thursday, Sunday tayo. Thursday, Maundy Thursday. At ang susunod na nating broadcast ay Easter Sunday. Pero ngayon po ay Tuesday, Holy Tuesday. Itong araw pong ito, ginugunitan natin kung kailan yung mga religious leaders na mga Hudyo ay nakipagsabuatan ng Herod para nga litisin, no? At ipako sa Kristo ang ating Panginoon. Sa Maundy Thursday, at po yung napaka-importante because diyan po yung last 7 words. At diyan po na nalaman ng ating Panginoon yung pagtataksil ng isa sa kanyang 12 disciples na si Judas, no? At binenta nga ni Judas ang pagkatao ng ating Panginoon, no? The great betrayal. No? At dahil po diyan, sumunod na ang Good Friday kung saan napako ang ating Panginoon, ang Black Saturday kung saan nailibing ang ating Panginoon, at siyempre po ang pinaka-importanting araw sa Semana Santa, ang Easter Sunday, ang pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon.
dahil lang talagang ang paniniwala po natin ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon kung tayo po tatanggap ni Kristo bilang tagapagligtas. No? Pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas nito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay po pwede nang makaladkad tayo sa gera na wala naman mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus at bagamat ang Pilipinas po ay po pwedeng makaladkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po'y babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po'y linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargetin tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusob sa ating mga karating na bansa. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang babayan, po pwede po tayong makaladkad at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikaw ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus, magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po'y dadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa matagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Well, ito na po ang ating huling broadcast bago po ng Pasko ng Pagkabuhay. Alam ko po, napakadaming pagsubok na hinaharap tayo ngayon. Sa totoo lang po, matagal nang nakapako sa krus ang sambayan ng Pilipino. Dahil po, napakahirap po ng buhay ngayon.
napakataas ng presyo ng bilihin, kulang po ang trabaho, at napakababa po ng sahod. Kaya nga po yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, napakadami mga Pilipino pong dumadanas ng kaparehong hirap. Pero habang tayo po'y nananatili sa ating pananampalataya, darating at darating din po ang Pasko ng pagkabuhay. So sana po, habang kayo po'y nasa beach, habang kayo po'y nagsasama-sama sa inyong mga pamilya, huwag po nating kalimutan ang mensahe ng Semana Santa. Na pagkatapos po na maparusahan, pagkatapos pong saktan, mapahirapan ng Panginoon, siya po'y pinako dahil sa pag-ibig na ating Panginoon, binigay niya ang kaisa-isahan niyang anak. Pero kung tayo po ay tatanggap kay Kristo, darating din po ang araw na magaganap sa ating mga buhay ang Pasko ng pagkabuhay at lahat po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ko po, magulong ating politika. Alam ko po, napakahirap tanggapin ng pagtraidor ng Judas sa ating lipunan. Darating din po ang araw ng pagkabuhay. Agree ba ho kayo o disagree? Tignan po natin ang mga sinasabi ng ating mga viewers. Okay, meron pa bang nakikinig dyan o nasa beach na lahat? Si Zenaida Butler, good evening, Attorney H. Roque. Nice to catch up your live. Greetings from Boston, Massachusetts. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Abigail Maron, wow, salamat po at ako'y nakaabot sa live niyo, Attorney Roque. Lagi ko po inaabangan ng kaganapan at analisan niyo sa kaganapan political analysis sa kaganapan political sa Pilipinas. DDS po from Southern Leyte, based dito sa Singapore. Hello po, Abigail. Jesus Abisamis, hindi lang si Judas, Attorney. Isa ng lahat na rin tayo kay Satanas. Yan po si Jesus Abisamis. Jay Santiago, na Judas kami. Hahay, naulanan pa na kami sa Tagum Rally. Tapos ito lang, Judas talaga. Naulanan pa kami sa Tagum Rally. Nandun din po ako sa Tagum. No? Rolando Constantino, parang kilala ko yung naghuhudas sa Pilipinas. Well, wala po akong binanggit kung sino si Judas, pero meron pong Judas sa ating lipunan. Arcilia Zenea, nakakalangkot talaga na ang Pangulo ng Bansa ay isang taksil, walang utang na loob sa mamamayang Pilipino na naglukluk sa kanya. Si Arcilia po yan. Okay? C'est la vie life. Yan, realidad. Pambayad tayo ng mga Pinoy dahil sa mga ginto nila. Hindi po nila nakuha hanggang ngayon. Okay. Boyats Vero, Harry Roque, natatakot na po kami kasi baka maging battleground ng bansa natin katulad ng Ukraine at Palestine at baka maghahasa pa ang mga babae natin po. Eh, sigurado po yan. Yan po talaga ang epekto ng digmaan. Yan po ang magiging kalbaryo ng sambayan ng Pilipinas, resulta ng pagtataksil ni Judas sa ating lipunan. Rochelle Pine, hola, buenos dias, Atty. Harry Roque. Maraming salamat ho sa mga information na share mo sa amin sa mga issues ng ating bansa watching here in Madrid, Spain. Thank you po. Thank you, Rochelle. Boyets Vero, parang pinoprovoke pa ata ni Sec DND kaya tuloy nagdududa kami na ito ay diversionary tactics po para matabunan ang paglalaba nila ng dirty linen. Kaya parati silang travel po. Well, alam niyo po sa susunod na vlog natin, meron po akong nakausap ngayon na malapit sa ating PBBM at meron nga siyang teorya lalo na doon sa pagbisita sa Germany. Okay, Fallen Falcon, nakakawala po ng pagod ang pag-live nyo, Attorney. Ay, maraming salamat, Fallen. Okay. I am Mitch, PRD, mahalang bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino, kuting mahalang ginto. The love of money is the root of all evil. Okay, si I am siya. CRTV, kung magkagera at umalis sa Pangulo, ano mang mangyari sa Pangulo? Well, siyempre po, pupunta sila sa isang lugar na hindi sila masasaktan, hindi sila mamamatay. Okay? Si Joe Santiago, just relying po on the fact that Judas never wins. Good always prevail. Let's pray for all our leaders who are with us on this fight. Totoo naman po yan. Dahil nga po yan ang pangako ng Pasko ng pagkabuhay. Maski merong pagtraidor, merong pagpako sa krus, meron din muling pagkabuhay. Babangon po tayo muli sa bayan ng Pilipinas. Jennifer Kadungog,
The Messiah says, if we do not know our identity, we dwell in poverty, and poverty becomes us. Maraming salamat, Jennifer. Okay? Maraming salamat po ha. At sana po tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magpahinga, magmuni-muni, at siyempre po, balikan po natin ang importansya ng Semana Santa. Na yan po ay talagang ugat ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sana po sa Biyernes Santo, tayo po sa Huwebes Santo, tayo po ay mag-communion. Yan po ay simbolo ng ating paniniwala na ang ordinaryong alak ay magsisimbolize ng dugo ng ating Panginoon at ang otsa ay ang flesh ng ating Panginoon. At ang symbolism po niyan ay tayo po ay nagiging isa sa ating Panginoon. So happy Easter po sa inyong lahat. Bagamat nasa Kalbaryo tayo ngayon, tandaan natin ang pangako ng Pasko ng pagkabuhay. Ito po ang inyong spokesman ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Babangon po tayo uli sa Pasko ng pagkabuhay. Ang trio, bagong partner natin sa serbisyo publiko at pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa politika. Walang iba, ang Banateros. Nasa aking kaliwa. Una, si Coach Oli. Magandang gabi sa iyo, MJ. At sa Banateros, siyempre, SMNI. Oo, si Banat Bay. Sir, good evening. Ay, magandang araw po sa inyo. At si Boss Dada. Boss, sir, good evening. Yes, magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa Nightline News and Banateros Worldwide. Opo, sila po ay magsisimula on April 2. Yes, Next week. At para sa hindi nakakaalam, tanungin po natin sila sa history kung paano sila napunta sa larangan ng pagbablog at syempre kung paano nabuo ang Banateros. Unahin ko na si Coach Oli. Coach Oli, kailan ka ba nagsimula mag-vlog, sir? Ako pa na unang natanong, madaldal ako, no? Nagsimula lang ako, mga a year after the pandemic. Actually, matagal na ako kinukulit ni Banat Bay. No, matigas ulo ko. Sabi niya, tatagal pa yung pandemic na yan. Pilingero. Sabi ko, hindi yan. Tumagal nga. So, but, eto na. Thank you. Part tayo ng Banateros Brothers. Si Sir Banat Bay naman. Sir, paano kayo nagsimula sa vlogging? Actually, sinungaling ho itong katabi. Ito na, nagkakalaglagan na. Eto na to. Sa totoo lang, ang pangarap po namin magtayo ng boy band. Ayun. Gano'n. Oo, Pwede. kami ng boy band eh. Pwede. Gusto ko, di ba, may Mocha girls, may Mocha boys. Dapat ganun talaga mangyayari. Kaya lang, hindi kami marunong sumayaw. Mas mahilig na kami dumaldal. Kaya kami nagtayo ng Banateros. And actually, yun during pandemic. Although I've been involved since nung kay Mocha pa. Medyo involved na ako sa politics noon. Kaya eventually si Mocha decided to laylo muna sa pagsasalita. So sabi ko, hindi ko natiis. Siyempre, alam mo naman, pag may nakita tayong hindi maganda, binabanata natin. So doon po ako nagsimula. Si Boss Dada naman, sir, paano kayo nagsimula na mapunta sa vlogging? Ayun, tayo ay isang fanboy lang dati. Lagi tayo nanonood sa palatuntunan ni Banat Bay at kay Coach Oli. And then, nahilig na rin tayo sa pagkokomentaryo. So, sinundan lang natin yung yabang nilang dalawa, actually. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po biro ang maging political vlogger, lalo pat politics ang iyong paksa. Dapat at par ka sa lahat ng mga issue. Kayo ba tatlo magkakaibigan na? O dati o dito lang kayo sa vlogging nagkakilala? Magkapatid kami. Mas pogi siya, mas yummy lang ako. Tapos ito, nakasama ko to sa gym. Mantakin mo, nag-gym ako noon. Nag-gym ako, nag-gym din siya. May kinausap ako bigla. Sabi niya, mali ang ginagawa mo. Tsaka mahilig kami lahat sa pagmumotor. Yan, motor talaga ako talaga. Kaya pala nahilig kayo. Kaya ko lang nalaman na magkapatid pala kayo. Since birth. Pwede. O mga sir, ang inyo pong bagong programa sa SMNI Banateros, ano po ba ang format nito at anong aasahan ng taong bayan? Wala. Aasahan yun siyempre, ang talagang namin dito
yung boses ng ordinaryong Pilipino. Yun ang marinig. May palakas. Sabi ko nga paulit-ulit na sinasabi ko sa live ko, kami yung megaphone lang. Yung opinion ng taong bayan, yan ang napaka-importante. Kasi nawalan sila ng boses. Itong mga nakaraang buwan, yun na nga lang, SMNI na nga lang ang nagiging boses nila, mukhang binubusalan pa. So, samahan na namin kayo. Sama-sama tayo mabusalan. Damay-damay na Oo, to. damay-damay tayo dito. Coach Oli. Maalisan ata din kami ng channel. Pero hindi, ito para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Tunay na oposisyon, alam nyo naman, track record na po ng Banateros Brothers yun. Hindi kami ganyan. So, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sa SMNI, kay Pastor, siyempre sa inyo lahat. Si Boss Dada naman. Boss. Yes, delikado talaga para sa isang ordinaryong mamamayan. Sa ngayon, yung maglabas, maglahad ng kanilang salubin. Kasi yung ng mga malalaking tao, sa ngayon, nakikita naman natin kung paano politically pinipersecute ng mga nasa gobyerno. So, but then again, kung hindi tayo lalaban, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang? Diba? So, gagamitin natin yung ating platform para banatan lahat ng mga mali at palakpakan naman lahat ng mga magagandang makikita natin. At sa format ba ng yung programa, magkaroon din po ba kayo ng mga interview, Sir Banatbay? Oo, meron. So, marami. Sa unang araw, sa unang araw po ng aming sa April 2, ilalabas na po namin ng video. Uy! Yung video hinahanap ninyo, Yan! lalabas na po namin. At abangan nyo kasi marami din po kami i-guest. At mayroon kahit yung mga ibang vloggers, i-guest namin dito. Para, kasi nga dati kasi di ba merong gap between mainstream media and the vloggers. May gap yan Pero ngayon, ilalapit natin sa mainstream ang mga vloggers para din mas marinig pa itong mga vloggers. Yaman at nababanggit po ninyo yung salitang vloggers. Marami po ang nagsasabi ngayon na pinapantay ninyo ang political landscape, lalo na sa pagdadala ng impormasyon. Dahil sa media, limitado ang framing ng mga balita. Isa inyo, free speech, Coach Oli. Balikan ko lang yung sinabi ni Banat Bay tungkol doon sa yung unang gabi namin, yung magiging guest namin. Yung mga nakatago na hindi mahanap at inaantay ng tao lumabas, yun ang ilalabas namin sa April 2. April 2, no? Tama. Oh. So, antayan nyo po yun. Maganda yun. At saka si Boss Dada mukhang excited na itong bumanat Oo. Hindi, actually, tayo. Magpapakabait naman tayo, syempre. Dahil dala na natin sa ngayon ang SMNI. Kaya abangan nila. Dahil sigurado ako na masaya talaga ito. Makaka-relate ang lahat ng mga masang Pilipino dito sa ating bagong palatuntunan sa SMNI. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Handa na ba kayo? Ito na. Handa na ba ang SMNI? Handa na madagdagan ng kaso. Ay, basta tayo mga partner, sa katotohanan tayo. Ayan. Bibigyan natin sila ng fair play sa Banateros. Paano ba natin pinipili yung mga guest? Marami nagtatanong dito. Paano daw ninyo siniselect ang mga guest na pagpapasalitain po ninyo? May nabanggit ng paunang pahayag si Coach Ole. Yung mga nagtatago. Wala kaming pipiliin para sa akin. Kahit si... Kabati namin, hindi namin kabati. Welcome kayo. Basta... Actually, inaayayahan nga natin, gusto po namin ma-interview si Presidente Bongbong Marcos. Yun. Para maganda, magkaliwanagan tayo, di ba? Kung ano ba talaga ang system na nangyayari sa bayan natin. Kung welcome po, anyway, welcome naman siya mula noon di ba? Kayo nga lang ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya noon. Hindi ko nga alam ba't parang nakalimutan So, bibigyan natin ng pagkakataon, kung maimbitahan mo natin, mas maganda. Siya po mismo ang magsabi kung totoo o hindi yung video. Di ba? Maganda yun. Well, katulad ng sinasabi ni Coach Oli, yung mga matagal ng mga nawawala, pwede nating imbitahin. Si SOJ Boying Rimulya, pwede natin interviewin. Lahat, pwede natin interviewin dito. So, at least, di ba? Para masaya. Coach Oli, Ako may gusto sasabihin ka. gusto kong naku, ito na mga Banateros nagdadaldal. Ito na. Gusto kong imbitahin yung mga atat na atat kay Pastor, no, na nag-aabol sa kanya. Gusto kong ma-interview yon yung dalawa. Si Risa at saka si Castro. Pwede ba yon?
Simulan na natin doon. Iniimbitahan ka namin, Risa at saka Castro. You are welcome sa Banateros Brothers. Pero kidding aside, open naman po kami. Kahit sa yung mga binabatikos natin, open po tayo na marinig ang kanilang panig. Kung meron po silang gustong ipaasabi sa amin o ipaalam sa taong bayan, walang problema. Open po ang SMNI sa kahit sino pong tao na gusto hong magsabi ng kanilang side. Wala naman pong problema. Exciting to, lalo pat maraming dito. Baka daw, pwede niyong ma-interview yung isang vlogger na dating taga dito rin, tapos ngayon nagtatago daw. Nagpapagit dito sa ating comment section. Pero mga partners, why SMNI? Alam niyo naman po ang mga hamon natin ngayon na kinaharap. Meron tayong may mga pinupukol sila sa amin ng mga issue at yung mga hindi nila nagagawa directly, ginawa nila indirectly. At tayo'y pansamantalang wala muna sa free TV and free radio, pero present naman tayo sa major cable operators nationwide. Coach Oli. SMNI, bakit SMNI? Hindi duwag ang SMNI eh. Sa katunayan, sila na nga lang ang hindi, yung talagang kilalang mainstream na hindi busal ang bibig. Hindi natakot, dire-diretso pa rin. Kung ano sila dati, ganun pa rin sila ngayon. Yan ang gusto namin, yung mayag, yun. Ayun. Naintindihan ko siya. Ako, aside from hindi matapang kayo, diba? Aside from that, hindi kayo bias. Yun ang masasabi ko dahil kami pong tatlo, testimony na si Pastor Kibuloy, ang SMNI, ay hindi po bias. Kasi kami po bumatikos eh. Meron kaming mga nakita na binatikos namin, and yet, you welcome us. Ganun nung si Pastor Kibuloy eh. Diba? Na kahit hindi sa kanya pumapabor, welcome pagka ito ay merong gustong ipaglaban sa bayan. Kaya nga, alam nyo, nung una nating nakausap si Pastor Kibuloy, di ba, kinwento ko yan eh. Sinabi niya na yun ang gusto ko sa'yo, hindi ka bias. At nakakatuwa kasi yun din naman ang nagustuhan namin sa SMNI. Talagang hindi kayo bias, talagang patas kayo sa lahat. Boss Dada. At syempre, aside from that, dugtungan ko lang, yung proud ng Banateros dahil alam naman natin ng ating mahal na dating Pangulong Duterte ay ito ang kanyang platform sa kanyang mga paglalahad ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga nagaganap sa bayan. Mailinya ang Banateros sa mga ganitong klase ng personalidad, kala Sal Panelo, kala Harry Roque, and so on and so forth. Napakalaking karangalan yan para sa akin. Yaman lang at nandito na tayong tatlo. Ano bang tingin niyo sa ating administrasyon ngayon, mga sir? Magdadalawang taon pa lang tayo. Mukhang naiiba ang ating tahak. Banat Bay? Tinuruan kasi kami ng tatay namin, pag walang magandang sasabihin, wag na lang magsalita. Ganun ba yan? So, yun na lang. Hindi, alam nyo, wala talaga magandang sasabihin. Kaya wala akong masabi sa administrasyon na to. Wag na, baka madagdagan pa kayo ng kaso. I-reserve na natin. I-reserve na natin. April 2. Pakakaabangan. At may mga nagpapatanong din dito, mananatili ba ang pagiging critical ninyo sa lahat ng mga isyong sa tingin ninyo ay dapat punahin at dapat banatan? At tatanggap din po ba kayo ng mga comment? Magbabasa din daw po ba kayo ng mga comment online? Yes. Para pa din po siyang yung aming mga live streams. Siyempre, since involved kailangan ng tao dito sa ating show, so kailangan basahin natin yung kanilang saloobin. Paratingin natin yun kasi yun ang kulang sa format ng mainstream media reporting and vlogging. Sa vlogging kasi, nabibigyan ng boses yung mga ordinaryong mamamayan. So yun po yung gusto nating gawin dito sa ating palatuntunan. Coach Oli. Parang nasa gitna yun, no? Pwedeng mainstream, vlogging, no? Huwag lang makalimot kasi baka makalimot kami, akala namin nasa channel kami. Iba-iba na pagsasabihin namin dito, naku, bawal pa naman yung bawal magsalita nung... Ganun, bawal yun, bawal. Kasi may mga panuntunan sa telebisyon. May mga words na hindi natin babanggit and general patronage. Pero kaya-kaya yan. Kayo pa sanay kayo sa pagkukomento, di ba? Banat Bay. Oo nga, binabati nga po natin yung chairman ng MPRCB. Hello po.
Magandang gabi po sa inyo. So yung program po ninyo, The Banateros, ilang oras po ang rundown nun? For now, 1 hour. Ang 1 hour. Mukhang bitinsan yung tatlo eh. siyempre. Pero, siyempre, magkakaroon naman ng progression yan, definitely. Papayagan nyo ba kami mag-extend? Ay, depende na yun sa in the long run. Pero masaya kami mga partners dahil ang SMNI, sadyang ginawa ito bilang malasakit ng pastor sa bayang Pilipinas. Nabigyan talaga ng avenue yung ating mga kababayan na makarinig ng totoong balita. At siyempre, ang istasyon na ito ay nakadedicate din sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF. Ganun din po ba ang inyong Siyempre. Ay, pananaw? Suportang-suporta ako doon. Isa yan sa nagustuhan ko siyempre kay Pastor at siyempre sa SMNI. Yung laban dyan. Laban dyan sa mga rebelde na yan, no? So, todo support. At basta yan ang pag-uusapan. Todo support ako dyan. Yes. Kung makakatulong ang Banateros para mas lalong ma-eradicate yung yung CPP, NPA, NDF na yan, mainam. Pwede ba kami magtanong? Hindi kasi, Balik. Sige. yung huling nagtanong, kinontempt eh. At saka, syempre, alam mo naman na naka-monitor sila sa ating lahat. At mga partner, ano ba ang advice ninyo sa mga gustong sumunod sa inyong mga yapak na maging political vlogger? Ito si Banat Bay, marami itong advice eh. Basta maging totoo ka lang. Una sa lahat, huwag mong gawing gatasan ang pagbablog. Kasi kung yan kagad ang motibo mo, gatasan mo yan, tapos diyan ka kukuha ng income, matitempt ka talaga na maging katulad ng mga ensimada vloggers na bayaran, di ba? Alam naman po natin, kaya nga ho sila patalon-talon kung saan sila napupunta kasi nakafocus sila dun sa views, nakafocus sila dun sa pera. Alam mo, money will come. Diba? Pagka maayos naman yung pagbablog mo, money will come. Huwag kang maghanap kaagad doon. Coach Oli? Yung sa akin, hindi ko makalimutan yung payo sa akin ni Banat Bay dati na ang vlogging ay hindi sprint, marathon. So tinandaan ko yun. Hindi ko minamadali, consistent ka lang, mahabaan ito. So kung maipapayo ko, siguro consistency and hard work. Kasi minsan talagang ganado ka, minsan tatamarin ka. So lagi ko naalala yun. Kailangan consistent. So, yun ang mapapayo ko doon sa mga gustong maging vloggers. Ang bagal niyan sa simula. Correct. Pero kung consistent ka, kahit ayaw mo, nagtatrabaho ka, lalaki din yun. Sundan ko lang yung sinabi niya, para to encourage some vloggers din. Actually, nagsimula ako, 100 lang ang nanonood. As in 100. Tapos, kasi ang talagang nagbablog nun, kung maalala niyo si Mocha, medyo inaano pa nga ako ni Mocha na sigurado ka ba dyan kasi walang nanunood. Tapos yung mukha mo, laki-laki. Mga ganong syempre, tatanggap ka eh. Pero, since nga yun, pandemic, wala akong magawa. This is what I love to do. Magbigay ng opinion. So, hindi na ako nakafocus. May nanonood ba o wala? Basta, enjoy ako eh. I love to do this eh. I love to give my own opinion. Yun lang, enjoy ka lang. Then eventually, lalaki na yun. Boss Dada naman. Boss. Ako, sa mga aspiring na mga vloggers, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Kailangan laging tinitingnan mo yung kapakanan ng mas nakakarami kaysa yung kapakanan ng mga target mong views or viewers. Naniniwala rin ako na kapag ikaw nagsasabi ng katotohanan, hindi ka magkakamali. Kung ikaw naman nagsisinungaling, kahit gaano ka kagaling, mahuhuli at mahuhuli ka kasi nga nagsisinungaling ka. So bottom line, doon lang tayo lagi sa tama at doon lang tayo lagi sa tao. So prinsipyo talaga. Kailangan yung pera, kailangan hindi siya option. Kailangan hindi mo siya target. Kailangan advocacy yung uunahin. Kasi parang for you to succeed in this level, kailangan mo talaga ng sipag dedikasyon. Yes. At importante mag-aral, di ba? Oo. Oo, di ba? Kasi
Mahirap yung nagsasalita ko, walang laman. Wala makukuha yung tao sa'yo. Nakikinig nga yung tao sa'yo para may makuha silang dagdag insights. Di ba, Coach Oli? Maghapon yun. Na, doon ko na, dahil ko pa yung nag-aaral before. Maghapon yun, pagkagising mo, nanonood ka na ng news, hanggat sa bago ka matulog, Balita nanonood ka. Yun din yung payo sa akin ni Banat Bay. Aralin mo yan kasi kailangan lagi kang may proof. Yan. So, aral. Minsan nga, nakakasawa na din kasi halos buong araw mo, puro balita. Correct. No, hindi na ako nakakapanood ng mga gusto kong panoorin. Pero okay lang. That's part. Tsaka, Banat Bay, alam mo yung araw-araw mo nalalaman ng mga problema ng bayan. Nakakapagod. Nakakapagod, nakaka-stress. How do you handle that? Okay lang, basta magmotor ka lang. Hindi, kasi dapat may ganun kayo, may stress reliever kayo. So, yung pagmumotor, yun ang, parang stress reliever namin. Yun. Boss Dada? Ako, ayun, tama yung sinasabi mo. Actually, dun mating na nga sa punto na napapanaginipan na kita eh. Dahil sa sobrang maghapon kong halos pinapanood lahat ng mga balita, mainstream man at SMNI, talagang updated tayo. And yes, nakakapagod yung toxicity talaga ng politika, lalo na dito sa Pilipinas. Mas maraming galit actually sa Pilipinas kaysa sa gusto ma-motivate. So, mas maraming toxic, lalo na sa social media. Kung mahina ang loob mo talaga, hindi ito yung karera na para sa iyo. Kasi matindi, ibang klase ang mga Pilipino pag humila pababa. At importante rin na aside from itong pagpopolitika, meron ka talagang diversion. So kami talaga, ang common diversion namin tatlo is yung pag-ride talaga. At least kahit every week, once a week, makapag-unwind. Oo, nasubaybayan ko nga yung biyahe niyo sa Baguio Nakaraan, di ba? Solid yun, mga partner. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Ngayon, sa dami ng mga vlogger, ang maraming nasa political content, anong advice niyo sa ating mga kababayan para makaiwas naman mga partner sa fake news? Coach Oli. Tingnan natin yung credibility ng Siyempre, pagpalipat-lipat, sabi nga ni Banat Bay, delikado po yun. Dito sila, dito. So, ingatan po natin yun. Tsaka siyempre, yung lagi nating sinasabi, yung consistency. Yung iba, mawawala, lulutang, iba topic, pupunta sa artista, nagkalabo-labo na, ano ba talaga ito? Chapsuy. Oo, ano ba gusto nito? Magbabalita ba to? Magtito Vic and Joey? O politika ba? But anyway, wala namang masama doon. Pagka dinadaplis-daplisan mo lang. Pero yung tipong iiwan mo yung isang topic, tapos mga 3-4 na buwan karon, medyo ingat lang. Hindi ko sinasabing lahat ng gumagawa noon fake vloggers, no? Pero ingat lang. Kailangan tingnan nyo, ano ba motibo noon? So, para makaiwas lang, ha? Siyempre, tatandaan natin, kailangan nag-iiwas na tayo sa budol. Sabi nga, nadali na tayo dyan, uulitin pa ba natin? Nakaka-relate ako sa budol na word. Banat Bay. Ito nung eleksyon Grabe to paano payo mo sa ating mga kababayan? Hindi, pa ito, ang payo lang natin sa ating mga kababayan, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng lahat ng vloggers. Maggawa kayo ng sarili nyong research. Gumawa kayo, mag-research kayo mismo. Di ba? Actually, like ko sinasabi yan sa live ko kung maalala nyo, di ba? Be a Berean Christian. Alam niyo yung Berean Christian? Wherein there's Christianity noon, tapos nung si Paul nagpunta sa isang doon sa Berean Church, yung mismong Berean Christian, nag-research sila, sinisigurado nila na yung pinipreach ni Paul, tama. Nandoon pa rin, nakasulat pa rin. Ganun, no? Wag ho, porket, sikat si ganito, sikat si ganyan. Ito, banateros yan. Kahit ho sa amin, wag ho kayong maniwala. Mag-research kayo kasi ayaw namin ng zombie na followers. Ayaw namin ng ganon, yung oo lang kayo ng oo sa sinasabi naming lahat. Paano kung nagkamali kami? Paano kung nagkamali yung mga iniidolo ninyo? So dapat kayo, mag-research kayo. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Huwag lang kayong umasa, huwag kayong pumayag na ini-spoon feed lang sa inyo. Pag sinabi, katulad ng isang vlogger, vlogger ba yun? Reporter na galing dito na nagdabog. Sabi niya, meron daw deal si Pangulong Duterte doon sa China, may secret deal daw. Pero paghahanapin mo naman, wala ka naman makita na may ganun. Ibig sabihin, hindi porket dati siyang reporter, dati siyang media man, paniniwalaan mo na. Huwag ganun.
kailangan mag-research ka para hindi ka tumulad sa mga katulad ng gano'n na fake news, di ba? Pabagsak ng pabagsak. O, yun lang. Tsaka araw-araw nag-uulam ng ampalayang hilaw. Oo, grabe yun. Basta, ikaw muna. Napakalaki ng ng naging kumbaga game changer talaga yung mga vloggers for the past 2 administrations. Correct. Napakalaki ng naiambag ng mga vloggers sa pagkapanalo ni PRD at sa pagkapanalo ni Presidente Bongbong Marcos. Napakarami po sa mga dating kaalyado ni PRD na kasama sa mga nambudol para manhalo ang administrasyon ngayon. So ang ibig ko sabihin, mag-iingat po kayo sa mga sinusubaybayan ninyong mga vloggers. Siguro naman may kanya-kanya tayong mga talino. Kailangan alamin ninyo kung ito bang mga pinanonood ninyo, niloloko kayo o hindi. Siguro naman, nagtanda na tayo sa aral ng 2022. Marami sa mga nasa dating tumatangkilik sa nanalong party o administrasyon ang bumaliktad na dahil hindi sila naging masaya sa outcome. So sila din mismo nabudol. So yun lang, yung sinasabi natin kanina, yung budol na word, lagi niyong ilalagay sa mga puso at isip niyo nun. Nabudol kayo dati, wag na po kayo magpapabudol ulit. Alam niyo kung sino-sino yung mga vloggers na hanggang ngayon nambubudol pa din at mambubudol pa din in the future. So iiwasan niyo na yan. Ingat-ingat. Bitinin muna natin ating mga kababayan para ma-excite sila sa April 2. Huling tanong mga sir, baka naman puro banat lang marinig ng taong bayan at walang may ere na developmental news sa ating mga talakayan. Banat ba Meron ba lagi nga yan? namin sinasabi, pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Marami naman na nagagawang maganda ibang departamento. Actually, hindi nga kami nakatingin kung sino yung tao. Pag may magandang ginawa yung tao na yun, palakpakan natin kahit oposisyon yun. Kahit yun ay administrasyon. Okay lang, palakpakan natin. Kasi ang goal natin dito, hindi ho tayong parang yung mga komunista na nasa kamara. Hindi ho tayo ganun. Ang goal ho natin dito, pupurihin natin yung mga magagandang gagawin para ulit-ulitin nila para sa bayan yung maganda nilang gagawin. Nagkataon lang talaga, konti yung magandang ginagawa. Wala tayong magagawa doon. Sila dapat magbago. Dumating sa punto, MJ, na ang Banateros, na-chismis pa, na binabayaran ng administrasyon. Kasi nga, ang Banateros, kapag kami nakikita naman kaming maganda, actually, naghahanap talaga kami ng magandang may babalita. Dahil nga yung mga vloggers nila, walang ibang focus kundi batikusin ng Banateros. Mag-content ng mga kapwa nila vloggers dahil wala talaga silang nakikita siguro na may magandang may babalita nila doon sa kanilang sinusuportahan. So naghahanap kami ng mga magaganda, yung nilalabas natin. Actually, yan nga yung nung may hinahanap ako yung tungkol doon sa cancer hospital, di ba? Na centers. Pupurihin ko na si Romualdez sana kasi boom picture niya, pangalan niya nandun Yung problema, hindi naman pala sa kanya nagsimula yun Panahon ni Pangulong Duterte. Pupurihin ko na siya, pasalakpakan ko na sana. Kaya lang, credit grabber pala talaga itong Hindi natuloy. Oo, credit grabber kasi. Hindi ko maintindihan to kay Romualdez Talagang parang parang may plano ba ata yun Paka-aeroplano. Coach Oli. Actually, may nangyari sa akin sa live ko niyan. May pumasok na basher, sabi niya, puro kayo negative, at hindi nyo purihin. Sabi ko, sige. Sabihin mo sa akin, anong magandang ginawa niyang congressman na yan, pupurihin ko. Hindi ko nababanggitin kung sinong congressman nyo, basta malaki siya. Pupurihin ko yan, antayin kita. Wala na bigay Anong gagawin ko? Mag-iimbento ako ng kapurihan nun. So pagka may magandang sasabihin, hindi, okay lang, pupurihin namin kahit sino pa yan. At saka dagdagan ko pala, para maging, hindi naman magmukhang bias fair. No, tinanong mo yung tungkol doon sa mga vloggers. Lagi ko sinasabi to sa vlog ko, huwag kang maniniwala sa Banateros, kahit kay Coach Oli, huwag kang maniwala. I-research mo. Tingnan mo kung yung mga sinasabi, yung mga pasabog ba ni Coach Oli, mga pinagsasabi niyan, may ebidensya. Pag walang ebidensya, kahit sino pa yan, kahit ako, huwag kayong maniniwala. Matuto na po tayo doon nang hindi tayo mabudol ulit. Abangan po ninyo mga kababayan ang ating mga bagong partner sa public service. Anong mensahe? Invite po natin. Coach Oli, panatan mo na. April 2 po, abangan ninyo. May nagko-komentaryo nga sa mga nanonood ngayon ng live. Shout out po sa inyo lahat. Di ko na po kayo mabati kasi hindi ko oras lang to. Pero maraming nagsasabi, baka bitin ng isang oras. Pagkakasyahin po namin, maraming salamat kay Pastor Kibuloy, sa buong community ng SMNI, sa KOJC.
Maraming salamat po. Suportahan po natin ang Banateros Brothers April 2. Tayo naman, binabati natin lahat ng mga vloggers na nanonood ngayon. Andiyan si Jojo de Guzman, andiyan sila Jay Guevara, Spencer, BMR, Buster, si Bisdak. Ayan, yung mga vloggers natin. Master Judea. Master Judea. Yan po yung mga kasama natin. Kami lamang po ang talagang napunta dito, pero kasama natin yan na magbibigay din ng opinion. Sama-sama ho tayo. Kaya nga ang titulo nitong namin programa, Banateros. Kasi hindi lang ho ito Banateros Brothers. Lahat ho ito na bumabanat sa mga mali sa lipunan. April 2. Boss Dada. Ayan po, so inaanyayahan namin lahat ng mga Banateros worldwide at syempre ang lahat ng mga membro ng KOJC, syempre Pastor Quiboloy and itong pamunuan ng SMNI. Maraming salamat sa opportunity. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para ma-entertain kayo at makapaghatid sa inyo ng patas na komentaryo. Again, April 2. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.